papel na ito ay isang matibay na ebidensya na ikaw, Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Riolanda, ay nagkasala sa kasong terorismo laban sa Espanya. Kaya bilang kaparusahan ay ikaw ay papatapon ko sa isla ng Dapitan ng Mindanao. Dito, malalayo ka sa iyong nakaguyang buhay. Malayo sa sibilisyon, politika, mga taong katulad mo. Ngunit, hindi namin ipagkakait sa iyo ang buhay serbisyo. Malaya kang maglingkod sa iyong kapwa sa anumang paraan na iyong nanaisip. Maligayang pagdating sa isa ng dapitan, Ginoong Rizal. Habang ikaw ay narito, ikaw ay aking pisito. At ako, si Kapitan Carcinero, ang magiging bantay. Ngunit na ipagpaalam sa akin na pwede ka raw makalabas sa aking bahay sa ilalim ng suwiran. Iyan ang totoo, Kapitan. Alam niyo ho ba na habang ako nasa barko patungo dito sa Dapitan, ay nakatanggap ako ng liham mula kay Padre Pastel para kay Padre Obac. Sinasabi rito na pinahihintulutan niya akong manatili sa kanyang kumbento sa 3 kondisyon. Una, dapat ko raw ihayag na talikdan ng aking mga sinabi laban sa simbahan. At magbigay ako ng pagmamahal at katapatan sa Espanya. Pangalawa, dapat ko raw ikumpisa lang aking sarili. At ang pangatlo, kailangan ko raw maging ulirang Katoliko. Ngunit hindi ko yung kayang panindigan, Kapitan. Kaya ipagpaumanhin mo sana ang aking pananatili dito sa inyong tahan. Huwag mo itong pakaisipin, Ginoong Rizal. Habang ikaw ay narito, ituring mo ang aking tahanan na sariling iyo. Alam mo, sa palagay ko, ang kailangan mo ay libangan. Narinig ko na may espesyal na hilig ka raw sa panghuhula ng numero. Nais mo bang sumama sa amin para tumaya sa loto? Sa palagay ko ay tama kayo, Kapitan. Ano ho bang pabuya sa lotong iyan? Rizal! Binangbalita kaibigan. Nanalo tayo sa ikalawang gantimpala ng lot. Ikaw, ako, at si Ginoong Iklor. Meron tayong pabuyang 20,000 at pinaghati-hati ko. Ito ang kabahagi. Maraming salamat, Kapitan Carcinero. Wala ko naman, Ginoong Rizal. Ito ang 6,000. Itong 2,000 para sa ama ko sa Kalamba. ₱200 naman para sa kaibigan ko sa Hong Kong si Jose Basa. Itong mga natitira para sa pamumuhay ko. Sa aking matalik na kaibigan na si Blumentritt, hayaan mo akong ikwento ang aking munting buhay dito sa Dapitan. Bumili ako ng lupa sa may tampang ng Talisay, kung saan nagtayo ako ng 3 bahay. Isang pakahon, kung saan ako'y naninirahan kasama ang aking ina, kapatid na si Trinidad, at isang pamangkin. Mayroon din akong isang bahay na hugis hexagon, kung saan ko itinatago at inaalagaan ang aking mga manok. Ang pangatlo at pinakahuling bahay naman na aking tinayo ay hugis octagon, kung saan nakatira ang ilang mga batang lalaki na aking tinuturuan ng matematika at mga lingwahe ng Espanyol at Ingles. Tinuturuan ko sila sa hapon pagkatapos ng tanghalian, at bilang kapalit ay nagtatrabaho sila sa aking bakuran. Mula sa aking bahay ay naririnig ko ang bulong-bulungan ng isang malakristal na batis na nagmumula sa matataas na bato. Mula sa mga batis na ito, pinangunahan ko ang pagtayo ng aqueducts katulad ng mayroon tayo sa Europa para magkaroon ng mga tao ng malinis na pagkukunan ng tubig. Ang mga sapang pinamamahayan ng mga lamok amin nilinis upang mabisan ang malaria. Sa aming pag-iikot sa isla, kami minsan ay nakakatagpo ng mga bagong organismo, mga halaman, insekto, salagubang na aking ibinabahagi at ipinapadala sa museo ng Dresden sa Germany. 3 pa sa aking ipinadala ay ipinangalan sa akin. Bilang kapalit, pinapadalhan naman nila ako ng mga bagong librong sayantipiko at gamit medikal. Salamat dito. Nakakapagbigay ako ng serbisyong medikal sa mga tao, lalo't higit sa mahihirap
na mamamayan ng dapitan. Paminsan nakakatanggap rin ako ng mga pasyenteng prominente at nanggaling pa mula sa malalayong lugar. Ang kanilang ibinabayad sa aking serbisyo, ginagamit ko naman upang tustusan ng aking mga proyekto dito sa komunidad. Ang pagpapaganda ng plaza ng dapitan, paglalagay ng coconut oil lamps sa mga bahay upang ito ay bigyang liwanag, at ang paggawa ng brick machine. Ikaw ba, kaibigan? Kamusta na ang buhay mo dyan sa Europa? Marami na bang nagbago mula ng aking paglisan? Balitaan mo ako. Umaasa ako sa iyong liham pabalik. Nakagawa rin ako ng pasindi sa sigarilyo. Tinawag ko itong sulpukan. Inireregalo ko ito sa iyo bilang alaala ng ating mga kwentuhan at pagsasama sa Europa. Nawa, ito'y iyong lubos na magustuhan at magamit. Ang iyong kaibigan, Jose Rizal. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbihag ng aking puso. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine. And I would like to inquire about the photo of my stepfather. Okay, send it in. Siya ay si Josephine, isang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob naming dalawa. Nagnais kaming magpakasal, subalit tila ba tutol sa amin ang tadhana dahil hindi ito pinayagan ng simbahan. Nang malaman Senyor Toffer ang aming planong magpakasal, labis itong nagalit. No! I won't allow you to marry Jose! But I love him more than anything! Kahit natutol sa aming pagsasama si Senyor Toffer, kaming dalawa ay patuloy pa rin nagsama. Tumira kami sa dapitan bilang mag-asawa. Sa mata ng Diyos, naniniwala kaming dalawa na kami ay kasal na. Tinanggap niya ng buong buo kung sino ako, at nanaisin ko namang mamuhay na matiwasay kapiling siya habang buhay. Subalit tila ba hindi kakampi ang tadhana sa aming pagsasama, sapagkat si Josephine ay nakunan sa una niyang pagbubuntis. Labis kaming nalungkot, labis kaming nagdulumhati sa pagkawala ng una sana naming anak. Buenos dias, Ginoong Motek. Nais ko sanang ipasuri ang aking kasamang ilang araw nang may iniindang problema sa kanyang hatang. Mukhang hindi lang yan yung pakay, Dr. Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Nais ipalam ni Andres sa iyo na handang-handa na ang katipunan sa pagsugod sa pamahalaan. Tayo ay handa na sa ating adhikain. Hindi ba't masyado pang maaga para sa pag-apply natin laban sa pamahalaan? Alam naman natin, hindi pa handa ang ating bayan sa ganyang kalaking responsibilidad. Kulang-kulang pa tayo ng mga armas at sandata. Pagpaumanhin nyo, ngunit hindi ako sang-ayon sa plano nyo, Dr. Valenzuela. Ngunit nakaplano niya ito. Ito lamang ang paraan ng paglaya mo. Subalit, ayaw kong sirain lang ako mga salita. Nangako rin akong hindi ako tatakas. Isa pa ay hinayagan ako ni General Blanco na magtungo sa bansa Cuba upang maging doktor ng mga hukbo at pag-aralan ang mga bagay-bagay ukol sa rigma. Mukhang hindi na talaga kita mapipilit, Jose. Paumanhin, Dr. Valenzuela. Kinakailangan kong magmadali upang hindi maabutan ng hinagsikan. Ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang bapor patungong Espanya ng araw na iyon. Subalit pagkalipas ng isang buwan, lula ng isang barkong Isla de Panay, ako'y natuloy sa pagtungo sa Espanya. Sa aking paglalakbay ay nakausap ko si Don Pedro sa Singapore, isa sa mga ruta upang makarating sa Espanya. Nais ko sanang hilingin na manatili ka sa Singapore, Jose. Hindi ako mapalagay sa liham na natanggap mo.
Ang liham na ipinatid ni Gobernador Blanco, Don Pedro, naniniwala akong maayos ang kaligatan ng lahat ng ito. Jose, hindi ba masyadong malakas ang paniniwala mo kay Gobernador? Hindi siya mapagkakatiwala. Manalig lamang tayo, Don Pedro. Magiging maayos din ang lahat ng ito. Nanang! Nanang! Oh, Maria, ano nangyari sa'yo? Ate kayo sumisigaw? Si Jose! Ano nangyari sa kawalan mo anak? Sabihin ko, Maria! Pali-palitan sa kanya siya, hindi na siya ang bagong panin sinasakyan. Ang bagong isla di panay. Diyos ko! Ayon sa aking pagsisiyasa, may dalawang katibayan laban sa iyo. Una, ang sinumpaang pahayag ng iyong mga anak sa lumuha sa buhay. Pangalawa, ang mga katibayang dokumento tulad ng artikulo, liham, talumpati na iyong isinulat. Ngunit wala ko kasama sa mga artikulo at ang aking ginawa. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko malilinis ang aming pangalan. Ito lamang ang paimumungkahi ko sa iyo. Pinahihintulutan kitang kumuha ng iyong tagapagtanggol. Magsitayo ang lahat. Mga mamamayan ng Pilipinas, laban kay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang nasasakdal ay nakaharap sa korting ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad dahil di umano'y nasasangkot sa pakikipagsabwatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Ngayon, maaari nang ibigay ng prosekusyon ng kanilang panig. Tinatawagan ko si Atty. Enrique de Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa iyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng iyong karapatan, ang mga ebidensya laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpapatapon dahil hinihikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Deodato Arellano na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pang-apat, sumulat ka ng isang tulang pinamagatang kundiman na naghihikayat ng himagsikan. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Dagdag pa dito ang iyong mga akda ng rebelyon at paghimagsik. Ngayon, sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa mga pag-aalsang nagaganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Sabihin niyo sa akin na hindi ang Indyong ito ang punot dulo ng mga kalapastangan laban sa Espanya. Hindi ba sabat ang mga ebidensya? Ang sino mang kumontra sa ating bansa, sa nais ng ating bansa ay nararapat lamang ipakulong at ipapatay. Hindi ba nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop, walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? Nararapat lamang sa isang taksil na katulad niyang ipapatay! Siyang tunay kamatayan para sa taksil! Sa kahangalan! Patuloy ng kamatayan! Taksil! Taksil! Silencio! Gracias, Atty. Alcocer. Maaari ka ng muko. Ngayon naman, ipakinggan natin ang panig ng depensa. Tinatawagan ko si Kapitan Luis Tabiel de Andrade. Maaari ka nang tumayo. Gracias, señora. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Tabiel de Andrade, ang manananggo ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Ang pangarang Rizal ay naging simbolo ng maraming rebelyon. Siya ang naging simbolo ng karaingan ng mga tao at ngayon nasa binbinan na siya ng hatol ng kamatayan. Ano ba ang kasalanan niya? Sinabi ba niya sa harap ng madla ang pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya ng paghiwalay ng rehimen sa Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan nito? Hindi. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao.
Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang hangad lang niya ay maging patas ang mga trato ng Kastila at mga Pilipino. Ang mga huwes ay hindi kailangang maging mapaghiganti, dapat lamang silang maging makatarungan. Gracias, Kapitan Tabiel. Maaari ka ng mubo. Ngayon, bibigyan naman natin ng pagkakataon ang nasasakdal upang ibigay ang kanyang panghuling depensa. Maaari ka ng tumayo. Gracias, Senyor. May patapon ako sa dapitan. Nanatili ako doon ng halos 4 na taon. Sa buong pananatili ko doon, wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng aking pamilya at ng aking bayan. Nakakalungkot lang isipin na may mga taong sumamantala sa aking katahimikan at ginamit ang aking pagkawala upang ako'y itiin. Ngayon, nadidin ako sa korteng ito sa mga pagkakasalang hindi ko naman ginawa. Kung may isa man akong alam na kasalanan ko, yun ay ang minahal ko ang aking sariling bayan. Na kahit mismo ang pangalan ko, nadadawit sa mga pag-aaklas ng mga aktibidad ng mga tao dito. Ngayon, papatunayan ko ang aking pagiging inosente batay sa mga puntos na ito. Unang-una, wala akong kaugnayan sa rebelyon at ako pa mismo ang nagpayo kay Dr. Valenzuela na huwag ipagpatuloy ang himagsikang pinaplano ng Katipunan. Pangalawa, hindi ako nakipagsulatan sa mga elementong radikal at revolusyonaryo. Pangatlo, ginamit ang aking pangalan ng mga revolusyonaryo nang hindi ko nalalaman. Pang-apat, kung may kaugnayan ako sa revolusyon, hindi sana ako tumakas at nagtayo ng mga pasilidad sa dapitan. Panlima, hindi ako kinonsulta ng mga revolusyonaryo kung ako nga ang pinuno. Pang-anim, ang konstitusyon ng La Liga Filipina ay pansibiko lamang at hindi isang revolusyonaryong samahan. Ikapito, hindi nagtagal ang La Liga Filipina dahil agad akong ipinatapon. Ikawalo, hindi itinaguyod ng La Liga ang mga simulain ng revolusyonaryo. Ikasyam, ang buhay ko sa dapitan ay mapuri at hindi ko pinukaw ang revolusyon. Ikasampo, hindi totoo na pinukaw ko ang revolusyon at hindi ko kakilala ang sugo ng Katipunan sa dapitan. Napakarami po ko pang maaaring sabihin na magpapatunay sa aking pagkawalang sala. Ngunit sana'y gamitin niyo ang inyong mga utak upang magawa niyo ang nararapat. Juan! Taksin! Sinungaling! Silensyo! Magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na isasagawa ukol sa kaso ni Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapaalam na lamang ng hukuman kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Maaari na kayong umalis. Hindi natin ito kailangan paglarunan pa. Kailangan natin hulihin si Rizal sa krimen na kanyang ginawa. Panahon na upang tuldukan ang mga himagsikan laban sa atin. Kung gayon, pare-pares pala tayong nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko na ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Kung gayon, ipapadala ko na kay Gobernador Palaveja ang hatol upang mapirmahan. Abay oras na upang tanggalin sa landas natin ang si Rizal. Matapos ang paglilitis, tila alam ko na kung ano ang magiging hatol sa akin. Kamatayan. Magaling! Nararapat lamang isang paslupang Indio na yon. Isa lamang nasa isip ko kung kinakailangan kong magbuwis ng buhay alang-alang sa inang bayan. O eto, ibigay mo sa selda at ibigay ang hatol. Gagawin ko ng buong tapang at dangal. Ngayon, ipapahayag ko na sa iyo ang hatol ng korte. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General Camilo de Palaveja at ipapatupad sa ika-30 ng Disyembre
1,876 sa ganap na ikapito ng umaga sa Bagong Bayan. So, ordered. Sinubukan ng aking nanang na makiusap at magmakaawa kay Gobernador Polavieja na huwag akong litisin at patayin. Subalit hindi ito pinakinggan ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking ina. Matapos akong hatulan ng kamatayan ng hukumang audyensya, ay inihatid na ako sa aking pansamantalang kwarto o prison chapel kung tawagin, upang ilaan ko ang nalalabing oras habang nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Dito ay dinalaw ako ng ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Hindi ito makatarungan. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataon. Minadali ang ating paglilitis. Niloko tayo at ginamit lang tayo. Bakit ba ikaw ay galit na galit? Ako naman itong mamamatay. Paano ikay nakakapagtawa pa? Wala na tayong magagawa, Teniente, kung yun ang kanilang nais. Gayunpaman, lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa walang sawang pagtulong sa aking paglilitis. Ay, pasensya ka na, Doktor, at hindi kita nagawang iligtas. Dahil dyan, Teniente, lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Buenos días, Padre Sadera, Padre Bisa. Buenos dias, Rizal. Narinig ko ang hatol sa iyong kaso at ako'y nalulungkot sa pangyayaring ito. Wala na tayong magagawa dyan, Padre, kung yun ang kanilang hatol. Ngunit may isa lamang akong kahilingan sa inyo, sa iyo, Padre Bisa. Maaari ko po bang hingin yung sagradong puso ni Jesus na aking inukit nung ako'y estudyante pa lamang sa Ateneo? Maaari. Ito ay para sa iyo. Ipagdarasal ko sa Panginoong Diyos na patuloy kang gabayan. Maraming salamat sa inyo, Padre. Bumisita din sa akin si Padre Federico Paura at pinaalala niya ang babala niya sa akin ukol sa Noli Me Tangere. Sunod naman dumalaw si Padre Jose Villaclara, si Padre March at isang Espanyol na mamamahayag na si Santiago Matex para sa isang panayam sa akin. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian ay naisipan kong sumulat. At dito ko nasulat ang pinakahulang tula na magagawa ko sa buhay na ito. Isinulat ko ito sa isang napakaliit na papel. Ang tula ay binubuo ng 14 na saknong. Pinamagatan ko itong Mi Ultimi Adios upang bigyan ng papuri ang mga kababayan kong lumalaban para sa bayan. Nanang, Trinidad. Mahal kong anak. Nanang, pag ako'y namatay, nais ko sanang kunin niyo agad ang aking bangkay mula sa kanila. Sapagkat natatakot ako na baka kung saan lamang nila itapon ng aking katawan. Nais ko sanang ibaon niyo ito sa lupa. Lagyan ng bato kung saan nakalagay ang aking pangalan, ang araw ng aking kapanganakan at ang aking kamatayan. At higit sa lahat, Nanang, gusto ko sanang lagyan niyo ito ng krus. Rizal, kahit anong mangyari, mahal na mahal ka namin. Alam kong ginawa mo lahat para sa ating bansa. Lahat na ginawa mo para sa ating bayan. Itatata sa pulit isipan ng bawat Pilipino. Ina, patawarin niyo ako. Lagi niyo maalagaan ang sarili niyo.
Trinidad, nakahingi ako ng permiso sa mga opisyales na maaari mong dalhin ang lamparang ito pagkatapos ng aking kamatayan. Ano ang nasa lampang ito? There's something hidden in the lamp. Nakakaasa ka sa akin, kapatid. Paalam. Patuloy akong binisita ng ibang mga kaibigan at pari. Noong hapunan ay binisita rin ako ni Kapitan Dominguez. Ito na ang huling hapunan ko. Pinapatawad ko ng lahat ng taong humusga sa akin, Kapitan Dominguez. Ito ay aking narinig at tatandaan. Makapaasa pa rin. Huling araw. Araw na ng hatol sa akin. Gumising ako at naghanda. Kumain na ako ng huli kong agahan. Ang liham na ito ay para sa aking pamilya. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyong lahat. Ngunit balang araw ay darating rin naman ang oras ng aking pagkamatay. At mas mabuting mamatay ako ngayon sa kasaganaan ng aking konsensya. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay sa pagdurusa. To Don Francisco, pardon me for the pain I've caused you, for the sorrows and sacrifices for my education. I did not want, nor did I prefer it. Goodbye, Father. Goodbye. Pasiano, mahal kong kapatid. Iniaalay ko sa iyo ang huling linya ng aking sulat para ipaalam na lubos akong nagsisisi sapagkat naiwan kong mag-isa sa buhay. Kasama pa ang pasanin ng ating pamilya at tumatandang mga magulang. Alam kong marami kang pinaghirapan para sa akin. Patawad, kapatid. Josephine, how are you? I am truly happy to see you. Jose, my love, I am deeply saddened because I won't be with you for a lifetime. Since the first day I met you, I knew you were the one. I would be lying if I didn't tell you that you have changed my life for the better. And that's because of you. I feel the same way, my love. Please accept this book as my final memory of you. Thank you. Farewell, Jose. Farewell, my beloved. Patawad, kapatid ko. Rizal! Handa na ako, Tabiel. Ikaw ba? Hoy. Huwag kang matakot, kaibigan. Ayos lang ako. Tanggapin mo itong kwintas upang hindi mo ako makalimutan. Huwag na. Sir, bigay mo na lamang yan sa iyong pamilya. Marami ka ng alaala na ibigay sa akin. Tingin ba nila itatakas pa ako? Saan naman ako pupunta kung gayon? Sa dapitan? Kaya ganda ng araw na ito, Pat. Ano pang umaga ang mas maliwasay at kapayapa? Kaya linaw ng korigidor at ng mga bundok na pag-intense. Sa mga umagang ito, mahilig kaming maglakad at lumabas sa mga nasa takap.
Iyan ba ang Ateneo, Padre? Oo, yan. Kay gandang alaala ng ibinigay sa akin ng lugar na iyan. Diyan ko ginugol ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Rizal! Ay ko! Puso ka! Nang dumating nga sa bagong bayan, nakita ko ang aking mga magulang, maging ang aking ama ay naroroon, mga kapatid, at si Josephine. Akin ring napansin na tila mga katulad kong Indio ang naatasang barilin ako. Sa likod nila ay may mga Espanyol na sundalo. Ultima petisyon. Pwede ang ser frente al pelotón de fusilamiento. Imposible! No puedo consider tu petition. Entonces, por lo menos salvar mi cabeza. Maaari ko man tingnan ako sa Lord United. Nakakamangha ang iyong pulso ay ganap na maayos at normal. In the name of King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Listo! Cargar! Apunted! Consumatum est. Fuego! Sa pagbagsak ng aking katawan sa lupa, ako ay nakaramdam ng magkahalong galak at bighati. Bighati sapagkat natapos na ang aking maikli, subalit napakamakabuluhang paglalakbay. Natapos na ang mga prinsipyo at adhikaing nais ko pa sanang ituro sa aking bayan. At natapos na ang matamis na kwento ng pagmamahala namin ng aking kabiyak na si Josephine. Labis din naman akong nakakaramdam ng galak sapagkat wari ko, ako ay nagtagumpay. Masasabi kong ang aking panahon sa dapitan ay hindi lubusang mapang-api. Sa halip, ito ay isang yugto ng aking buhay kung saan aking ipinamalas ang aking husay at kausayan sa larangan ng sining, agrikultura, agham, at higit sa lahat medisina. Naniniwala rin ako na ang aking mga gawain, prinsipyo at hadikain ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga kapwa ko Pilipino sa hinaharap upang sila ay magkaroon ng determinasyon at dedikasyon sa pagtataguyod ng positibong pagbabago, katarungan para sa mga naaapi at pag-unlad sa lipunan. Sa atin ang bayan ito. Ulitin ang mga sedula nyo!